92.3 Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo kapatid. It's a Friday. Magandang tanghali sa'yo. At syempre magandang pagkakaupo rin naman para sa inyong mga nakapwesto na para sa masarap na pananghalian. Welcome na nga po sa ating programang H2H Heart to Heart. Sumasa inyo ng muli ang inyong Kuya Poy, ang inyong Guwapo Poy. At syempre, wala na pong aalis pa. Pwestuhan na. Ang gagawin na lang, ilakas ang inyong mga radyo o kaya naman ay itutok na ang inyong panonood sa amin kung sa social media platforms nga po kayo nakatutok, ha? At syempre, para sa mga hindi pa nga po nakakaalam, pwede nyo po kaming i-follow sa Radyo 5 True FM sa Facebook, sa YouTube, diba? Instagram, TikTok, Threads at sa X. Iyon. Oy, weekend na. Ano bang plano bukas, kapatid? Ano ba ang pinagte-textan nyo na sa GC ng mga relatives mo? Ayan. Saan ba tayo mamayang gabi? Insan, papakapi ka raw. Ayan, papahinga na pero kakapi pa, di ba? Hilig-hilig natin sa ganyan. Ginigising. Imbis na itutulog, ire-relax na lang, ikakape pa. Gigisingin pa ang mga utak. Dahil, syempre, masarap din naman yung catch up naman tayo. Tayo naman ay maghuntahan muna, magkwentuhan muna. Kumusta ba ang nagdaang linggo mo? Yung mga hinahanash mo ba sa akin last time na nag-usap tayo tungkol sa trabaho mo, halimbawa ay yun pa rin ang issue o nasolusyonan mo na? Ayan. O kaya naman sa mga kaibigan mo na mga maiingay katulad na lamang, 'di ba? Eto biglang may kumakalabog sa bintana ko, si Chacha. Ang ginagawa pa dito netong si Chacha. Ayan ha, mamaya-maya po yan, biglang mag-message yan, uy, baka naman. Baka late lunch, ganyan. Umaasa naman ako sa mga ganon ni Chacha. Very generous naman po yan. Di ba? Pero ang sarap magchikahan kapag ganito na, ay nako, ayoko na muna pag-usapan ng mga trabaho. Ay nako, ayoko na muna pag-usapan ng mga problema na mga kinasagupa ko mula pa noong Lunes. Ayan, pero ang dapat nyong gawin, mga kapatid, ay yung wag magpapa-apekto. Diba? Hindi naman laging perpekto, hindi naman laging masaya ang mga pangyayari sa buhay natin. Ayan, tuloy lang. Push lang. Dahil merong mga biyaya na naghihintay. Ganoon yun. Yung iba kasi, alam nyo, kapag medyo hindi unappreciated sa kanilang mga trabaho, parang nawawalan ng gana, bumababa yung performance level, alam nyo. Ito ang tip na effective, hindi lang naman sa akin, pati sa ibang mga tao dyan, tuloy nyo lang yung sipag ninyo. Tuloy nyo lang yung efficiency ninyo sa trabaho ninyo. If you're really passionate about your work, kung hindi ka man mapansin nung superior mo halimbawa, merong iba na makakapansin dyan. Baka dating katrabaho mo, sabihin, ay, nakukunin ko nga yung yan, ganyan. Kontakin ko nga si ganito. Masipag yun. Diba? Biglang kakatok ang mga opportunities, ganyan. Kaya sige lang, push lang para ikaw ay in good mood din para pagka natapos ang araw. At para in good mood ka na talaga, ay dapat mo na malaman na meron kami pamimigay na 250 pesos na cash ngayon sa ating programa. Ayan. Kaya naman i-share nyo na nga po ng i-share, ha? Ay hindi lamang ang ating good vibes, i-share nyo na rin ang i-share ang ating live streaming as in now na. Dahil hihintayin na naman namin mamaya ang inyong mga astig advice, ha? Ang inyong mga astig comments. At syempre, yung iba ay ayaw ng sa comments sa comment section natin sa FB nagko-communicate. Gusto nila, gusto ko na tatawagan ko para nasasabi ko talaga yung lahat na gusto kong sabihin. Ito naman po ang aming mga hotlines. I-ready nyo na rin. Ang mga hotlines natin, 8689-3289 o kaya naman ay ang 8689-3290. Yun. At syempre, ganito pa lamang kaaga, papaalala ko na sa inyo, ha, kapag Sunday, meron tayong catch-up episodes kapag alas 12 ng tanghali. Ayan, hanggang alas 2:30 ng hapon. Sundays po yan, catch-up episodes dito sa True FM at maraming salamat. Lalo pong dumadami ang mga tumututok sa atin. Thank you so very much, mga kapatid. Wala ba tayong palakpakan dyan? Sa lalong Hindi, dito sa
Hindi ba nakakatuwa? Nakakatuwa, ang daming, kasi nga yung iba busy ng weekdays, tapos, hindi, may catch-up episodes ang Heart to Heart kapag Sunday, doon naman ako babawi. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid, ha? Kaya naman, nasabi ko na ba ang mga kailangan sabihin? Ay, eto pa, yung tanong natin ngayon para sa love question, i-prepare nyo na rin. Kasi nga naman, eto ang ating love question of the day. Ano nga ba ang gagawin mo sa partner mo na sobrang bait, pero kulang naman sa plano sa future ninyo? Yan, lagi nga nakangiti. Walang problemang iniaakyat sa'yo. Pero siya mismo, problema dahil walang plano bukas, walang plano next week, walang plano para sa buhay niya. Yan, dinaan sa bait, pero alang kaplano-plano para umunlad ang sarili o ang pamilya ninyo kung meron na kayong pamilya. Ano nga ba dapat gawin sa partner na ganyan? Anong gagawin sa partner na sobrang bait pero kulang sa plano sa future ninyo? Sapat na nga ba yun na mabait lang? Kaya kapatid, sumagot ka na ha sa ating love question of the day. Sa oras nating 14 minutes, makalipas ang alas 12 ng tanghali, halika na, umpisa na nga natin ang ating astig na mga usapan dito sa ating H2H Astig Confessions. Every Monday, Wednesday, and Friday, talaga hong nagkakalkal tayo ng mga kwento ninyo na inyong matapang naman, astig na ipinararating sa amin dito. Kaya naman taus-puso rin po ang aming pasasalamat sa lahat ng mga nag-share. At dito nga po, lalo nating bibigyan ng pagkakataon ang mga listeners din naman natin at mga manonood sa Facebook na mag-share ng inyong mga astig advice at astig comments sa ating tampok na storya. Di ba? Alam nyo na mga pinagdaraanan dito tungkol sa pamilya, tungkol sa jowa, o kaya tungkol sa jowa niya na jowa naman talaga ng iba. Yan, yung mga ganyan. Diba? Yung mga kabit-kabitan. Kaya sa bawat astig advice naman, ay meron po kayong chance na manalo ng 250 pesos na cash. Ayan. Simple lamang naman po ang aming kahilingan. Gamitin natin ang hashtag AstigAdvice sa ating pagsagot. Hashtag AstigAdvice. Yan, para sa ating comment section. At syempre, kung kayo naman po ay tatawag sa ating mga hotlines, bago tayo mag-umpisa, sabihin nyo ang astig advice ko, Kuya Poy, o ang astig comment ko dyan sa kausap mo, ay ganito. Yan, eto na nga, ang ating mga astig din naman na mga hotlines. 8689-3289 o ang 8689-3290. Kaya naman, halika na kapatid, itutok mo na, dikit tenga ka na, at umpisa na nga natin ang ating H2H Astig Confessions. So eto na nga, ang akala ni Peter, magiging masaya ang live-in setup niya kasama ang kanyang 1 taon ng jowa na si Maxine. Bago pa raw kasi sila magsama nitong si Maxine ay talaga naman, malinis sa sarili, laging mabango ang kanyang kasintahan. Naks naman. Pero nang magdesisyon na silang magsama sa isang bubong, dito na nga nabulaga po itong si Peter. Yan ay matapos na maranasan nito ang pagiging burara ng kanyang jowa. Naku, kung ano raw kasi ang ikinalinis ni jowa ay siya namang ikinakalat sa bahay kasama siya. Ultimo raw yung mga pinagbalatan ng pagkain. Kitang-kita niya nakasiksik doon sa ilalim ng sofa. Naku po. Maski yung mga pinagkainang pinggan nakakalat daw sa kanilang lababo. Buti na lang sa lababo nakakalat, ano? Baka sa lagayan ng sapatos, yung mga ganyan. Malay natin, tanungin natin mamaya. Ayan, pero ang pakiramdam nga raw po ni Peter, para rin daw silang sinalanta ng super bagyo. Kahit na wala namang bagyo, parang ang gulo-gulo sa loob ng kanilang tinitigilang lugar. Kaya kausapin na natin, 26 years old, si Peter ng Manila. Peter, magandang tanghali sa'yo, pare. Magandang tanghali rin naman po siya. Nako, ano ba yung maingay? Yan nakapwesto ka na ng maayos, Peter. Okay. May monitor ka ba? Ilayo mo na lang yung monitor or patayin mo na lang muna para hindi tayo mag-feedback. Para hindi mag-feedback, para mas magkaintindihan tayo, Peter. Okay lang? Yan. Patayin mo muna yung monitor mo para direkta tayong nagkakarinigan. Okay. Ganito.
Peter, sa isang taon ninyong sasama, gaano na ba kayo, gaano na kayo katagal na nagli-live-in itong partner mo na si Maxine? Isang taon kalahati na kami nagli-live-in. Tapos bago kayo nag-live-in, gaano kayo katagal na magjowa? Isang taon lang. Okay. Doon sa isang taon na yon, hindi mo nakita, dumadalaw-dalaw ka sa bahay niya, di ba? Opo. No, kasama niya ba yung mga magulang niya? Kasama din naman po. Ayun, pero kapag ka dumarating ka naman sa bahay nila noon, maayos ba? Okay naman po, opo. So talaga ang problema lang itong si Maxine. No, ayan, ang sabi mo rito ay yung mga pinagkainan nakasiksik sa sofa. So I'm guessing siguro mga mga chichirya, iniipit, ganyan. Opo. Tama. Lahat ng pinagkainan po, opo. Lahat ng pinagkainan, kahit yung mga pinagpispisan ng isda, yung mga tinik-tinik, iniipit. Okay. Sabi mo kasi lahat kaya ako nililinaw. Halimbawa, kumain kayo ng pork chop, syempre may matitirang buto. Sinisiksik niya ro. Naku, ilalanggamin yun. Langgam na pula yun. O yan. Yan, yung mga chichirya, yung mga kung ano, mga di plastic, nakabalot. O ganyan. Napagsasabihan mo ba siya? Oo naman po. Ilang beses ko na po siya pinagsasabihan po eh. Pero ginagawa pa rin niya eh. Yan bang bahay ninyo ay merong, alam mo na, merong basurahan? Minsan, ganun lang kasimple ang sagot dun eh. Wala kasi tayong basurahan, kaya dito ko na lang muna, itinatabi. Meron naman po. Malapit lang ang basurahan, katabi lang sa may tinalaang. Ilang hakbang lang, nandun na, pwede nang itapon. Pero, tinanong mo ba siya, wala ba siyang sinasalihan na baka kailangan ng POP o yung proof of purchase? Baka itinatabi niya yung mga yan, may papremyo. Ha? Iba naman po yung mga chichirya ng hindi nga nililinaw ko lang rin. Baka itinatabi niya pala. Tapos alam mo yung dati ginagawa? Magpadala ng proof of purchase, ilagay ang pangalan, permahan, 'di ba? At ihulog sa Dropbox. Ganyan ang ginagawa. So hindi, talaga makalat lang. Tapos yung mga pinagkanan, hindi niya inugasan pagkakain. Naghuhugas naman po siya. Kaso lang, yung po mga, mga kanin sa lababo, naiiwanan po siya. Naiiwanan po. Hindi po niya nililinis. Hindi nalilinis yung lababo. O ano pa, yung masasabi mo ba, masakit man pakinggan, masasabi mo ba na mesa sa laula itong si Maxine? Hindi ko din po. Kasi nung unang po malinis naman po siya eh. Malinis siya sa kanyang katawan. Hanggang ngayon naman, malinis ba sa katawan? Oo, malinis pa rin siya sa kanyang katawan. Ang problema lang po, pura lang. Pagka sa gawaing bahay po, burara po siya. Yung lahat ng pag uhugas siya, naiwanan yung makamumo sa lababo. Kasi pinagkainan. Iibit na lahat sa mga kung saan. Ano pa? Ganun siya kaburara. Pagwawalis, nakakapagwalis naman siguro. Oo, nakakapagwalis naman siya. Nakakapagwalis. Parang siya maglinis Sige, ano pa? Ayun ang problema sa kanya, yung mga pinagkainan niya, ayaw niyang itapon sa tamang basurahan. Kung saan pa niya sisiktik. Okay, ganito Peter, tuwing anong oras ba siya kumakain? Kapag baka matutulog, ganyan, bago matulog, kumbaga meron lang nginangat-ngat, ganyan, nginangata-ngata, kaya iipit niya na lang na ganun. Baka ganun ang ginagawa niya. Hindi, tuwing manunod siya ganun ginagawa niya At hindi niya ililigpit yun? Ayun na, ganun na ang ginagawa niya. Imbis na itapon niya sa basurahan, isingit-singit na lang niya kung saan. Hindi, baka isisingit lang, pero mamaya kukunin din, sasamsamin din, hindi kaya? Aabutin pa ng isa, dalawang araw Kung di ka pa sasabihan, hindi niya aanuin So ito naman din, ang tanong ko sa'yo, Peter, hindi kaya masyado ka ring mitikuloso? Hindi kaya masyado ka ring, yung sa lababo,
Ganyan, sa lababo. Kasi alam mo ako, nakaka-relate ako ha. Naguhugas ako ng pinggan, naguhugas ako ng pinagkanan. Pero ako man ay nasita, hindi naman nasita. O napagsabihan lang rin ako ng asawa ko na, yung mga samsamin mo yan. Yung mga, yung mga natitirang kanin na nandun sa drain. 'Di ba? Kukunin mo yan. Ganyan, napapaalala. Baka naman ganun lang din siya. Nung natutunan ko naman, ginawa ko naman na. Baka kulang lang rin sa konting paalaala. Itong si Maxine. Hindi ganun eh. Ilang beses ko nagsabihan kasi pag sinabihan ko po siya na sabi ko, bago mahugasin yung pinggan, mga mumo muna, tanggalin mo muna para hindi mo sa lababo. Ilang beses ko na sinasabihan, pero ganun pa rin ginagawa niya. Ayan. Pinakita mo ba sa kanya kung paano gawin? Dinamispirit ko pa mismo sa kanya kung paano paghuhugas, kung tamang paghuhugas. Yun. Dinemonstrate mo na. I-demonstrate mo ulit. Tapos i-demonstrate mo pa ulit. Hindi ulit-ulitin mo. Alam mo yun? Alam mo, meron tayong para tayo mga bata minsan, di ba? Kapag inulit-ulit natin, ma-absorb naman na yan. Hanggang sa, pagka hindi pa rin niya makuha, yung gusto mo, hindi yung gusto mo, no? Yung tamang pamamaraan, ikaw na lang gumawa. Hindi ka pagalit. 'Di ba? Ayun nga, parang gano'n na lang gagawin ko para Mag-division of labor na lang kayo. 'Di ba kasi lahat naman tayo merong responsibilidad sa bahay natin, 'di ba? Lalo na 'yan, nag-live-in kayo. Ang desisyon ng pagli-live-in ay I'm guessing hindi lang naman desisyon mo 'yan. Desisyon yung dalawa 'yan, tama? Opo. So kung ano man yung pagkukulang, kung saan man medyo mahina itong si Maxine, pwede bang ikaw na ang pumunan doon? Ha? Pwede na. Siguro pwede naman po. Para hindi ko na po siya lagi siyang pinagsasabihan. Para hindi ka na rin nagagalit. 'Di ba? Kaya nga sabi ko, kung ikaw naman ang gagawa, edi ikaw na muna ang gumawa. Ipakita mo sa kanya, ayaw pa rin. Sige na, ako na gagawa nito. Ano ba? Saan naman siya magaling? Saan magaling si Maxine? Malinis naman siya sa kanyang pangatawan sa niya. Malinis? Oo nga. Bukod sa katawan niya, alangan naman palinis mo rin yung katawan mo lagi. Malinis ka. Magaling ka maglinis ng katawan. Paliguan mo nga ako. Hindi naman pwedeng ganun, di ba? Saan siya magaling? Halimbawa sa mga pagpupunas, sa mga pagwawalis, ganyan. Yan. Okay naman siya paglilinis sa bahay po. Maasahan po siya. Kasi nga, ang kinuha mo ay partner, hindi naman yaya, hindi naman long katuts. 'Di ba? Hindi naman katulong. 'Di ba? In as much as kahit pa nga gusto natin na, alam mo, meron din tayong mga standards eh. Yan na. Ano yung maingay sa likod mo? Nasa videokehan ka ba? Sound system po yun. Okay. Sige, hindi kasi ganito yan, Peter. No? Papaliwanag ko lang sa iyo ng bahagya. Alam ko na tayo mismo, meron tayong mga nakasanayan na mga gawain sa bahay natin na ganito ang tinuro sa akin ni nanay, ganito ang tinuro sa akin ni tatay, ganito ang nakasanayan ko mula nung bata ako. Pagka nag-live-in kayo, do not expect the same exact practice mula doon sa partner mo. 'Di ba? Minsan kasi akala mo ay tama yung ginagawa, ginagawa mo, pero para sa kanila pala ay kulang. O kaya naman ay sobra naman to, masyado namang metikuloso, masyado namang pati yung yung mga naiwang konting butil ng kanin, aawayin pa ako. Di ikaw na dumampot kaysa sitahin mo pa. 'Di ba? Peter, kumbaga sa pagpipintura, nagpipintura ka ba? Marunong ka magpintura, di ba? Meron yung tinatawag na first coating, meron yung second coating. Siya, kumbaga, iniligpit niya naman. Alam mo na ganyan siya lagi eh. Ikaw na, sundan mo na lang. Total, konti na lang naman gagawin mo. Ikaw na mag-ayos. Tama? Tulungan, 'di ba? Effort nyo 'yan parehas bilang mag-partner. Kung ano man yung kulang niya, nakukulangan ka sa linis niya, wag mo nang don't take it against her. Sabi mo nga, iminuestra mo na, tinuruan mo na, pero yun lang talaga. Pero naglilinis naman. Ang mahirap kapag ka may kailangan gawin, hindi talaga ginagawa, tamad. Yun ang problema. 'Di ba? Yun ang malaking problema.
Oo, pero ganyan, ginagawa niya naman yung responsibilidad niya, sige lang. 'Di ba? Paalalahanan mo lang. Sundan mo na lang yung mga pag-iipit niya ng mga pinagkanan sa ilalim ng sofa niyo, pwede naman mapigilan 'yan eh. Alam mo kung papaano? Peter? Ha? Alam mo kung papaano? Ikaw ba lagi ka nakatambay dun sa sofa? Hindi naman po kasi po, minsan lagi po naman nasa trabaho po. O yun, total, lagi ka naman nasa trabaho, tanggalin mo yung sofa sa bahay nyo. Palitan mo ng monoblock. Walang pag-iipitan dun sa monoblock. Ano? Di ba? O pwede. Sa monoblock may pag-iipitan ka? Ha, di ba? Wala eh. Opo. Kita mo? O, ayun, palitan mo ng monoblock yung sofa ninyo para walang pinag-iipitan siya ron. Pero ito kausapin muna natin si Tita Leonie ng Binyan, Laguna, 51 years old, at meron siyang astig comment o astig advice na gustong iparating din sa'yo. Tita Leonie, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Opo, ano ba ang astig comment ninyo, astig advice para sa caller natin si Peter? Hello po, Peter. Pwede mo namang kausapin ng iyong jowa na kung maaari na maglinis siya ng bahay, kung pwede lang, sana magbago siya. Yun po. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ate Leonie. Sandali, linawin ko lang, dapat magbago siya ng pag-uugali o magbago ng jowa? So, magbago po ng pag-uugali. Ayun. Maging malinis po siya sa pamamahay. Ayun, maging malinis. O, malinis naman, medyo nakukulangan lang pala itong si Peter. So, maganda, sundan na lang, ni Peter, Okay. kung medyo kulang. Ayan, maraming salamat Opo. po, Tita Leonie. Okay, eto, basahin lang natin ang ilan sa mga hashtag astig advice ng mga kapatid natin. Sabi ni May Chelsea, ang astig advice ko, Kuya Poy, ay tulungan niya po sa paglilinis ng bahay itong si Maxine. Tsaka turuan niya kung papaano maglinis ng maayos, ng masinsinan po, para hindi magalit din naman sa kanya yung kanyang partner. Ayan, si Teresita Perfiñan, sabi niya, ang masasabi ko lang po, lagyan niya ng message ang bawat pinupuntahan niya sa loob ng bahay. Tulad ng lababo, sa paghuhugas ng mga plato, sa CR, para may reminder. Aba, meron pang step-by-step reminder. Gusto niyo yun? Parang sa opisina, no? Ganyan. Pwede. Kung kinakailangan ba eh. Si si Soli Del Rosario, sabi niya, hashtag ang astig advice ko, Kuya Poy, ay malaki ang katamaran at may pagkasalaula ang girlfriend mo. Huwag mong pamihasain na ikaw ang nagliligpit ng mga kalat niya. Ayan, tikisin mo para wag mamihasa. Kailangan niyang matuto. Ayan, hindi naman po pala ganun kasalaula. Meron lang mga nakasanayan na mababago pa yon, mababago pa. Ayan, Peter, huwag ka mawala ng pag-asa. Kaya tingin ko hindi naman salaula si Maxine, tama? Hindi na. Ha? Peter? Hindi naman po. Hindi naman siya sa level ng salaula. Medyo kulang lang sa kulang lang din sa pagkano po. Yan. Ikaw na ang pumununon at magpaalala sa kanya. Pero sige, ano ba ang mensahe mo naman para kay Maxine? Sige, go, Peter. Sa aking kinakasama, gagawin ko na lang kung ano yung pagkukulang ko sa kanya, tuturo ko yung tamang para matuto siya sa paglilinis. At saka okay lang naman yung aming pagsasama namin, wala namang problema. Malinis naman po siya sa ang lang sa kanya yung sa yung yung kalat lang talaga yung problema sa kanya. Kaya ako na lang din magpupuno para wala na rin problema. Yan. Okay. Maraming salamat sa iyo, Peter ng Manila, at sa pamamagitan niyan yung mas malawak na pag-unawa sa ating mga partner, no? Lalo na kay Maxine, tayo ang pupuno sa kanilang mga pagkukulang. Ganyan yan. Pak.
At syempre, naku mga kapatid, eto na nga po, ibibigay na natin ang dalawang 250 pesos cash na mga biyaya naman sa ating mga kapatid. Congratulations sa iyo ha, Tita Leonie ng Laguna. At ganun din, kay May Chelsea, tag 250 pesos cash nga po kayo. Love question of the day. Anong gagawin mo sa partner na sobrang bait, pero kulang naman sa plano sa future? Nga! Dinaan sa bait, dinaan sa ngiti-ngiti, dinaan sa, okay lang dear. Sige, bahala ka na. Yun pala. Ano bang plano natin para sa kinabukasan natin? Bahala ka na, dear. Ayun lang. Eto na nga po ang inyong mga kasagutan. Sabi ni Mod, nako siguro dahil mabait naman siya, Kuya Poy, ako na lang ang mag-work para sa aming dalawa at siya magbabantay sa mga anak namin. May mga ganun naman po, di ba? Nako, pero syempre sa panahon ngayon hindi naman sa dinidiscourage kita, Mod. Kailangan dalawa talaga kayo. Na naghahanap buhay sa panahon natin ngayon, okay? Sabi naman ni Bean Rose Raet, kakausapin ko po siya na maayos kasi for sure maiintindihan niya naman ako dahil mabait nga po siya. Na dapat magkaroon siya ng plano para sa future namin, lalo na kapag bumuo na nga po kami ng pamilya. Iyon. At syempre, eto sabi niya, si Lanza Bellion sumagot. Yan ha. For me, Kuya Poy, nasa magandang pag-uusap naman po ang lahat. The more na may ganito, the more na i-encourage natin ang bawat isa na magkaroon ng pangarap na dapat ay sabihin rin ito sa magandang paraan sa partner. Kasi po, at the end of the day, it's about supporting each other. Diba? Samantala, sabi naman ni Jeffrey, nako, ipagdadasal ko ang aking partner na magbago. Mahalaga po na may mga plano. Dahil mahalagang pundasyon nito ng relationship. Kasi ang plan ay magiging successful talaga. Kaya dapat magtayo kami ng partner ko. Magtayo kami ng partner ko na nagpaplano. Okay. Magtayo ng relationship siguro. Patindigin ang relationship na meron naman plano. Hindi naman porke, bait-bait lang ganyan lang, di pwede. Hindi sasapat yun. Although, syempre, it's a blessing. Diba? Na magkaroon po tayo, mga kapatid, ng mabait na partner, pero hindi lamang bait ang puhunan sa isang successful na relasyon. Kailangan meron tayong mga concrete na mga plano, meron tayong suportahan sa isa't isa. Hindi pwede na iasa lamang doon sa isang partner yung lahat na lamang ng mga bagay dahil mabait ka naman. Hindi po sweet yon dahil in the long run, mahihirapan din po kayo kapag ganoon ang naging attitude ninyo. Maraming salamat sa isang linggo na naman natin pinagsamahan dito sa H2H Heart to Heart. Ang sweet nyo roon. Pero hindi pa po tayo tapos dahil ang aming paalaala ang ating catch-up episodes every Sunday, 12 noon to 2:30 p.m. Huwag niyong kaliligtaan. Mamaya, Dr. Love Radio Show naman tayo, 9:30 p.m. Ako po si Kuya Poy, ang inyong guwapopoy para sa ating Heart to Heart dito sa True FM.